Isang mapagpalang umaga muli sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Ngayon po ang ating tatalakayin ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 28 at atin pong babasahin sa English. Sa NIV version, ganito po ang sinasabi, 28 hanggang 29. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those who foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli. Sapagat alam po namin ang pagpapala mo ay muli mo namin tatanggapin, sapagat ang iyong salita na siyang aming ipapamuhay ay muli namin mapapakinggan at aming isasabuhay. Salamat, Panginoon, sapagat alam po namin gagabayan mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ito'y aming marinig, maunawaan, maintindihan at maisabuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kapakipakinabang at mapagpala ang iyong salita sa buhay ng bawat isang makakarinig. Hayaan niyo po na maging makita namin yung kaugnayan ng salitang ito sa aming buhay na siyang gagamitin mo para muling maging kawangis ng aming Panginoon. Salamat po sa ipo namin dinadalangin lahat ng ito at tinitiwala ang pangangaral ng iyong salita sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa ating nabasa, nakita natin dito yung title po natin na pinamagatan, yung spiritual upcycling. Bakit po natin tinawag na spiritual upcycling? Kasi merong ganito yung proseso na ginagawa ng Panginoon mula dun sa isang bagay na hindi ganun kahalaga ay biglang nagagawa niya na napakahalaga. Ganun po yung ginagawa niya sa lahat ng kanyang pinipili. Hindi siya namimili ng dakila, hindi siya namimili ng magaling na. Kadalasan ng pinili niya, mga pangkaraniwang tao, mga marginalized people, mga tao na hindi masyado kahanga-hanga. Bibihira lang yung mga professional na nakuha niya na kanyang pinili, pero ang kalaunan makita natin, ang mas nakikita pa rin yung kabutihan ng Diyos. Maraming halimbawa dyan. Ang makita natin ang buhay ng mga alagad, pwede siyang mamili ng mga parisyo na magagaling na sa Biblia. Pinili niya yung hindi nag-aral ng mga mangingisda, pero magulat ka, ginamit niya na mas magaling at makapangyarihan yung mga apostol nung kaharap na nila yung Sanhedrin na siyang mga magagaling sa Biblia. Maging sila'y humanga kasi na-transform sila dun sa plano ng Panginoon. Kaya ang spiritual upcycling mula sa dati nating kalagayan, iproproseso ng Panginoon patungo sa napakagandang kalagayan. At yun yung purpose ng Panginoon. Justified, we are justified, we are sanctified, and glorification. At yun po yung ating pag-aaralan. Meaning po ng upcycling ay created, less value created into much higher value. At yun po yung kaganda nun na parang pwede rin natin gamitin yung renovation. Merong isang lumang bahay, ni-renovate, pagkatapos magawa, ay mas maganda siya kaysa sa dati. No? At pwede rin natin magamit dito yung mga salita na makita natin dun sa mga gamit. Example, mga gamit. Yung tinatawag na recycle. Yung upcycling, ibig sabihin yung recycle, nagamit muli, imbis na itapon mo na. Pero ang upcycling, mas napaganda mo kaysa dun sa dati niyang kalagayan. Kaya dito, yung scrap wood, makita natin, merong scrap wood, mga putol-putol. Nung binigay mo yun sa furniture, nagawa niya yun na napakagandang mga uri ng furniture. Pero kung tutusin, mga tapon-tapon na pirasong kahoy na yun. At maging yung bottle glass,
ay yung bottled water na pagkatapos natin gamitin, tinatapon na lang. Pero makita natin pag in-upcycling siya, yung bottled water na pwedeng paglagyan lang ng tubig, para ma-recycle, lalagyan mo lang ng tubig, hindi mo lang basta ginawang lalagyan ng tubig, kundi ginawa mo siya, naging lantern na napakaganda. Ang tawag doon, upcycling. Hindi ka lang ginamit uli, kundi mas maganda ka kaysa dati mong gamit. Yung old tire, yung old tire, hindi mo na pwedeng gamitin yan na maging tire uli kasi manipis na yan, sira na yan. Pero mula sa pagkasira, ginawa siya lang parang dining set. Transform siya sa dining set na siyang matibay na dining set. Kasi ang kahoy nasisira, ang bakal kinakalawang, pero yung tire ay nananatili at hindi nasisira. At makita natin, yun yung ibig sabihin ng upcycling. Kaya ito yung ating patutunguhan. Tayo na mula sa pagiging tupa na naliligaw, dinagpuan ng Panginoon at naging tupa na sagana at wala ng pangangailangan pa kasi natagpuan tayo nung punong pastol na siyang pumili sa atin at nagdala sa atin sa magandang kalagayan. Nasa kamay ng Diyos ang kakayahan para maging panibagong magandang kalagayan ng buhay natin, maging kakaiba kaysa dun sa dati nating kalagayan. Kaya sa oras na to, tingnan natin yung context ng Romans. Ang Book of Romans, lagi kong isa to sa mga paboritong libro ng Bible na binabasa ko lagi na sapagkat ito yung parang uh, theology, no? Ito yung nakakonsepto dito yung soteriology ng Bible at ito yung doctrinal book na doctrine ni Paul. Kita natin mula chapter 1, tinalakay ang kasalanan. Mula nung paglikha, nilinaw na ng Diyos kung sino siya, pero ang tao hindi pinili ang Diyos. Kaya pagkita natin walang naging matuwid. Pagdating sa chapter 3, binamit ang Hudyo na maging sila na nagmamay-ari ng kautusan, maging sila na nakipag-usap ang Diyos, hindi rin naging perpekto, sila rin ay nagkasala at nagkulang. Kaya nararapat lang na ang kaparusahan ang naging kapalit para sa bawat pagsalansam. Pero bago matapos ang chapter 3, tinalakay doon na merong kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero merong tinatawag na pananampalataya na nagdadala ng matutuwid na pamumuhay. Kaya pagdating sa chapter 4, tinalakay na ang pananampalataya na hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi pinapaging banal tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kaya ituloy natin sa chapter 5, bagita natin kung paano wala nang anumang bagay na dahil sa tinuwid tayo ng Panginoon, lahat ng bagay ay nagiging maayos na, tayo ay naging nangaligtas dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pagdating sa chapter 6, yung identification with Christ, tayo na yung maging kawangis ni Kristo. Chapter 7, yung relation ngayon ng isang taong ligtas dun sa law. Ano yung connection? Ano yung struggle? Ano yung sitwasyon natin? Pagdating sa chapter 8, ito na yung tinatalakay na about sufferings. Hindi porket ligtas na tayo, wala nang problema. Hindi porket ligtas na tayo, hindi na tayo dadaan sa pagsubok. Merong sufferings. May dadaanan tayong mga mahirap na bagay, may mga problema. Pero salamat, may pag-asa. Kasi dun sa verse 18 hanggang 25, makita natin merong pag-asa sapagkat naroon ang pangako ng Panginoon na redemption na tinatawag. Pagdating sa verse 26 to verse 27 ng chapter 8, tinalakay naman doon yung ministry of the Holy Spirit. Kung paano gumagalaw ang Holy Spirit doon sa bawat isang taong ligtas. Pagdating sa verse 28 to 30, ito na yung kapangyarihan ng Diyos para doon sa good purposes, doon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Yung predestination ng mga taong ligtas. No? At ito yung pinaka-context ng ating pag-aaralan natin. Ang pagtitingnan natin ngayon, anong connection nun sa buhay natin mga kapatid? Pero mga sufferings. May mga affirmities tayo, meron tayong mga failures, meron tayong mga weaknesses, pero salamat sa Panginoon,
nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, yung lahat ng yan, kaya niyang i-transform para maging ating strength. Yung lahat ng ating weaknesses, kaya niyang i-transform. Katunayan, nung niligtas niya tayo, nung tayo tumanggap sa Panginoon, maging yung mga alagad, nung sila'y tumibay na sa pakipagrelasyon sa Panginoon, doon sa farewell message ng Panginoong Yesus sa John chapter 16, verse 33, idiniin niya dito na merong tribulation. Pero huwag kayong matakot. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi andun yung pangako ng Panginoon. Bakit? Kasi makita natin na hindi tayo iwanan ng Panginoon. Kasama natin siya habang nandun tayo sa tribulation. Kaya hindi po ipinangako ng Diyos na wala ng trials, wala ng obstacles. Hindi po. Wala ng sufferings, wala ng hardship. Hindi po yun pinangako ng Panginoon. Bagkus, sinabi niya na daraan pa rin tayo doon, pero magiging iba na yung ating nararanasan, mag-iba na yung magiging resulta ng mga bagay na yun. Bakit? Kasi kasama na natin Panginoon. Kaya dito, parang maganda example dito yung buhay ni Job. Bakit ganun naghirap si Job? Bakit pinabayaan siya ng Diyos na maghirap? Ang totoo, yun, dun talaga papunta ang buhay ng tao dahil sa kasalanan na maghihirap. Kaya ang tema ng Book of Job, hindi nangangahulugan na life is unfair. Hindi. Katunayan ay na God is unfair. Hindi ganun. Ang totoo, life is unfair, but God is fair. Totoong life is unfair. Bakit? Kasi hindi mo kontrolado ang mundo. Ano mang oras pwedeng mangyari sa'yo? Kay Job, namatay yung kanyang mga anak, naubos yung kanyang ari-arian, nang sandaling oras lang. Kaya life is unfair. Pero God is fair. Kasi ang Diyos ay naroon na kaya siyang muling protektahan, kayang ibalik ang lahat ng kanyang pagpapala, kayang ingatan siya ng Panginoon. Kaya ang kagandahan ay hindi tayo nananampalataya dahil tumanggap tayo ng napakaraming pagpapala sa Diyos. Kaya tayo nananampalataya kasi naintindihan natin yung karakter ng Diyos natin. Naintindihan natin kung gaano siya kabuti, gaano siya mapagmahal sa atin, gaano siya naging mabuting pastol para sa atin nung tayo'y naliligaw pa. At yun yung magandang bagay. Kaya nga, ang kagandahan, anumang sitwasyon na naranasan natin nung hindi pa tayo mananampalataya, nung pinili tayo ng Panginoon, inilagay niya tayo sa mas magalaking gampanin. Pero, pagdating lang sa mga sufferings, mas minomold tayo ng Panginoon, mas dinidevelop tayo ng Panginoon sa mas magandang kalagayan. Kaya sa una, magkikita natin dito yung salitang God can use bad and good things for our sake. Gumagamit ang Diyos ng mabuti at pangit na bagay na nangyayari sa atin para sa kabutihan natin, para sa kapakanan natin. Alam niyo po, hindi lahat ng mabuti ay mabuti sa tao. Maraming pagkakataon na yung mabuti ang nagpapasama sa tao. Halimbawa, biglang yumaman yung isang tao. Bigla siyang yumaman, pero hindi lahat ng yumaman gumanda ang buhay. Maraming yumaman na nasira ang pamilya niya. Maraming yumaman na nawala yung kanyang relasyon sa Diyos. Maraming yumaman na siyang nag-iba yung ugali niya. Kaya yung kayamanan na tinanggap niya, hindi nakabuti yun. May mga pagkakataon, nakatanggap ka ng isang uh, kalagayan na isang parangal o isang titulo o isang posisyon. Pero pagkatapos mong matanggap yung posisyon na yun, unti-unting nagbago yung ugali mo, unti-unting sinira yung buhay mo. Kaya yung kahit magandang bagay yun na hinahangad ng maraming tao, pero naging kapahamakan para sa tao. Kaya hindi lahat ng bagay na maganda ay maganda. Ito'y nakadepende sa paraan kung paano itong maging maganda sa tao. Kaya lalo na yung yung bad na pangyayari, yung bad things, mas lalong mahirap yun intindihin. Pero ang kagandahan, sa kagaya nga na sinabi natin, God can use bad things, good things, for the sake
of His uh, believers, no? Para sa kapakanan ng mga mananampalataya, para doon sa mga nagmamahal sa Kanya. At dahil tayo nagmamahal sa Diyos, makita natin, anumang sitwasyon ng dumating, anumang kalagayan, mabuti man o maganda, sabi doon, all things, no? All things ang sabi doon. Kaya makita natin doon na lahat ng bagay, yung blessings, ay yung good things, nagiging blessings na nagbubunga ng kalwalatian ng Diyos. Pag hindi yan nagbunga ng kalwalatian ng Diyos, pagdadala yan ng kapamakan, kagaya ng nangyari kay Solomon. Nung pinagpala siya ng Diyos, nung dumami yung kanyang karangyaan, nakalimot siya sa Diyos. Dapat yung lahat ng magagandang bagay, merong resulta na magbibigay na kalwalatian sa Diyos. Pag hindi nagbigay ng kalwalatian sa Diyos, yung good things na yun, hindi siya magiging good things. Hindi yan magiging kapakipakinabang doon sa tumanggap. Nawa naintindihan natin to. Yung bad things naman, na i-divert to as a tool para sa ating transformation. Ginagamit yun na parang sinsil para ihulma, para ukain yung mga dapat hindi nakasama at hanggang sa maging obra maestra at magawa yung pinaka-perpektong imahe na gusto ng Diyos para sa atin. Yung mga sufferings, yung hardship, nagagamit yun para i-mold tayo. Tools for transformation. Kaya hindi yung good blessing na nagbibigay kalwalatian sa Diyos, yung bad things, nagiging molder siya na nagbibigay din sa kalwalatian ng Diyos. Kaya both, makita natin, ay nagiging mabuti para sa atin. Kaya all things, anumang pangyari, mag-isip tayo ng anumang bagay na dumarating sa atin na pwede mong ipagpasalamat. At makita natin kung nandun ka, nakalakad sa karakter ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, makita mo, walang bagay na darating sa iyo na hindi mo pwede ipagpasalamat. Lahat ng bagay ay may gagampanan. Yan ay salita ng Panginoon. Yan ay pangako ng Panginoon. Yan ay na-experience ni Pablo at makita natin maging yung kanyang pagkabilanggo. Sabi niya, maggalak kayong lagi. Inulit ko, maggalak kayo. Nakakulong siya nun nung sinasabi niya kasi nakita niya yung good things dun sa bad things. Yung mga nasa iglesia na di-discourage sila kasi si Pablo nakakulong, nakasuhan, no? Isipin niyo yung na yung pastor ng isang iglesia biglang naihabla at biglang nakakulong dun sa Muntinlupa. Anong magiging pakiramdam ng mga miyembro niya? Anong magiging dating dun sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi naniniwala sa Diyos? Magiging kawawa sila. Pero sabi ni Pablo, huwag niyong intindihin yung pagkakulong ko. Yung pagkakulong ko ay blessing. Blessing ng Panginoon to kasi ang purpose niya sa akin ay makapangaral sa mga hari at dahil dito nakakapangaral na ako sa mga sundalo, sa mga kawal dito sa palasyo. Kaya nakita niya yun na parang pangit sa mata ng tao pero blessing para sa kanya kasi na-convert ng Panginoon yung anumang bagay para sa kanyang purpose. Kaya mga kapatid, sa unang lesson, nawa maintindihan natin walang bagay na dumarating sa isang taong nanampalataya sa Diyos, na isang tupa ng Panginoon, isang nakabilang sa tipanan ng Panginoon, na may mga bagay na mangyayari sa atin na hindi maganda. Lahat ng mangyayari sa atin may dahilan at merong patutungo ang maganda para sa buhay natin upang magdala rin ng kalwalatian sa pangalan ng Panginoon. Kaya yan ang pangako ng Panginoon. Anumang mangyayari, pasalamat natin sa Panginoon, anumang sitwasyon, tanggapin natin ito at hanapin, Panginoon, ano yung purpose mo? Ano yung dahilan mo? Kaya ito yung maganda. Kaya hindi dapat kasi tayo, kaya tumayo nananampalataya sa Panginoon dahil sa pinagpala tayo ng Panginoon. Hindi lang yun. Dapat kaya tayo nananampalataya sa Panginoon kasi kilala natin kung sino yung ating Panginoon. Kung sino yung ating puno. So kaya tayo sumusunod sa Kanya
sapagkat hindi siya parang upahan na kung siya'y maipit, tatakasan tayo. Kundi nakita natin kung paano inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At tayo yun. Tayo yung, kung sabi nga ni Pablo, kung naibigay niya yung kanyang buhay para sa atin, anong bagay pa ang hindi niya kayang ibigay para sa atin? Kaya't yung karakter niya ang naintindihan natin. Ito yung karakter ng aking Diyos. Ngayon, kung daranas tayo ng mga problema, kung makakaranas tayo ng pagpapala, ba't mo papahalagahan yung pagpapala nyo na higit dun sa Diyos? Kasi mas malaki yung kayang ibigay ng Diyos na pagpapala. Yung lahat ng pagpapala is bahagi lang yan ng buhay natin. Lahat ng kahirapan, bahagi lang yan ng buhay natin. Pero ang pinaka-purpose, kaya tayo nabubuhay, meron dakilang pastol na gumagabay sa atin at nangangalaga. Meron dakilang pastol na kumakalinga sa atin at lubos na compassionate God, no? Siya yung in charge lahat sa lahat ng pag-iingat sa atin, paggabay sa atin, at pag-direct sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat kaya niyang gawin na lahat, na walang dadaan sa akin na hindi ayon sa layunin niya. Pangalawang bagay, God can convert bad things into ultimate blessings. Kanina, both good and bad na dumaraan yan, pero parehas yan may purpose. Parehas yan may maganda. At ang dulo niyan, bad or good, may magandang bagay. Pero ito naman, nakikonsentrate din sa bad things. Paano na kung worst yung nangyari? Paano na kung tribulation? Paano na kung kahirapan? Sabi niya sa John chapter 16 verse 33, ay sabi niya, daraan kayo sa tribulation. Hindi niya pinangako na alisin ko lahat ng problema mo. Kundi sinabi niya sa mga alagad, nung siya'y alis na, dapat ang farewell niya sige, protektahan ko, ingatan ko, walang makakadapo sa inyo. Hindi eh. Ang pangako niya, kasama niyo ko, kaya't anumang mangyari sa inyo, akong lalagay sa bibig niyo, ako'y kasama niyo. Proprotektahan niya, pero dadaan kayo ng sufferings. Dadaan kayo ng tribulation. Usigin kayo. Papatayin kayo. Di ba? Yun yung pangako niya. Kaya yun yung bad things. Pero kaya i-convert sa ultimate blessings. Paano nangyari dun? Paano nangyari? Una, nung hindi pa tayo mananampalataya, isang definition natin, kagaya ng mundo. Ang pangit na bagay, malas. Ang pangit na bagay, parang sumpa. Ang pangit na bagay, ay nakakatakot at nagiging kawawa tayo. Pero dahil sa Panginoon, nagbago ang definition. Nagkaroon tayo ng bagong dictionary para maintindihan yung mga bagay na to. Yung mga pangit na to, tribulation, mga problema, sufferings, hardship, ang naging definition ngayon nito ay nagbago. Ito na ngayon ay patungo sa blessings, sa ultimate blessings, no? Sa mas magandang kalagayan. Naalala natin si Joseph. Nangako ang Diyos ng pagpapala sa kanya nung siya'y teenager pa lang. Pero pagkatapos ng sunod-sunod na sufferings, sunod-sunod na paghihirap na tinapon, pinaginitan siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon, binenta siya, pinaratangan siya ng rapist sa kabila ng siya'y tapat. Pagkatapos, kinulong siya uli. Pero ang kagandahan dun ito, sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, ang intention nyo ay parusahan ako, ay saktan ako. Pero, ang intention ng Diyos, i-bless ako. Yung, kung hindi nila ginawa yun, kung hindi ginawa ng kanyang mga kapatid yung pangit na bagay na yun, hindi mangyayari yung napakagandang bagay na plano ng Diyos para sa kanya. Kaya mga kapatid, yan ang pangako ng Diyos na kaya niyang convert. Kaya nga, spiritual upcycling yung title natin, or minsan tinatawag ko ito yung garbage turn to gold. Yung garbage turn to gold na uso yan nung panahon na mahilig kami manood ng PBA na ang anchor pa nun ay si Joe Cantada na siya yata, yun niya tamang pangalan, na
ang galing siyang announcer. Lagi niyang ginagamit yung word na garbage turn to gold. Anong ibig sabihin nun? Ma-outside yung bola, pupunta sa labas, tapos ginawa nung kasama niya, tinalon yung bola na hindi sumasayad dun sa line para walang violation. Tapos sinave. Pagka-save niya, biglang nakuha ng kasama niya na malapit sa ring at biglang na-shoot. Yun yung tinatawag na basura na sana, pero naging gold pa. Garbage turned to gold. Ito yung ibig sabihin ng spiritual upcycling na parang pangit na bagay, pero nung dumaan, naging mabuting bagay pa. Naging maganda yung kanyang gayang. Kaya yung lahat ng ito, makita natin, kayang i-transform ng Panginoon sa magandang bagay. Una, may mga analogy na pwede natin mas maintindihan. Halimbawa, vaccine. Paano ginagawa ba ang vaccine? Paano dinidevelop ang vaccine? Para ma-develop ang vaccine, kukuha siya ng uh, tawag dito nung growing virus, made of growing virus or little viruses or bacteria. Pagkatapos i-develop to, i-inject to dun sa tao na hindi naman makakabigay ng sobrang harmful sa kanya. Kasi yung kanyang antibodies ay iti-trigger lang. Ang purpose dun, yung maliit na viruses na yon, yung maliit na bacteria na yon, pag pinasok mo sa katawan ng tao, yung kanyang immune system, makikilala niya yon. At dahil dun, papatayin nila yun. Kaya mo pinasok yun sa katawan ng tao para makilala ng antibodies at mapatay nila. Sa oras na na-trigger yun, sa susunod na pasok ng mga ganung bacteria or viruses sa katawan ng tao, agad nilang nadidetect na kaaway yun. Pero may mga pagkakataon kasi, pumasok yung malaking viruses, malaking content ng viruses at mga bacteria na hindi na-detect ng ating antibodies. Kaya malala na, nung lumaban yung antibodies, hindi na kaya. Halo na yung tao. Nagkaroon siya ng polio, nagkaroon ng matinding sakit, hanggang naging kapahamakan para dun sa tao. Pero dahil sa antibodies, agad na nagiging mas malakas yung katawan. Biro mo yung pangit na bagay, naging positibo. No? Yung pangit na ayaw natin, ay nagdala pa ng mas maganda, ng mas malakas na antibodies. Ganon din yung venom. Nung pinag-aralan ko yung venom, halimbawa, ang habol natin yung snake, yung cobra, or yung snake na makamandag. Bawat iba't ibang snake, iba't ibang anti-venom. Kukuha ng maliit na content nung yung tinatawag natin na anong target na species. Halimbawa, target na species, cobra, kukuha ng venom sa kanya na kaunti, tapos kukuha ng host animal. Yung host animal, karamihan horse or minsan sheep. I-inject yung konting yon dun sa kanyang katawan. Pag hindi namatay yung horse o yung host animal, kukuha ngayon nung platelet sa kanya. Yun na yung antibodies. At dadali na yun sa laboratory para i-disinfect, para i-develop. Meron pang ilalagay dun na mga para hindi masira. Tapos in-vac na yun. Sa oras na may nakagat yung cobra, at alam na yun yung ganung cobra, inject yun sa katawan ng tao at lalabanan yun yung cobra para wag mamatay. Lalabanan yun yung venom ng cobra para wag mamatay yung tao. Kasi na-develop na yun. Biro mo, yung isang venom na nakamamatay ay naging gamot din pala para wag mamatay yung tao. Di ba? At yung huli, yung ingredient. Ito, maganda to. Madalas kumakain tayo. Di ba? Ginisa or maraming pagkain na nilalagyan natin ng bawang. Yung bawang, napakaganda sa katawan ng tao. Nagpapasarap ng lahat ng pagkain. Pero kung kakainin mo yung bawang na solo, hindi siya masarap. Hindi siya maganda. Hindi maganda sa panlasa, ibig sabihin. Pero maganda pa rin sa katawan niya. May mga taong kayang kumain ng bawang. Pero pag hindi mo pa siya to sanay, masusuka ka dito. Kasi para siyang maanghang na hindi mo maintindihan yung lasa. Pero kapag inihalo mo doon sa mga ingredients, kasama na ibang ingredients, masarap siya.
At maganda siya. Ngayon, bakit ko ginagamit tong analogy na to? May mga pagkakataon na yung negative na sitwasyon or yung mga failures o yung pagkalugi o yung mga bagay, mga weaknesses natin, mga infirmities or any na kahinaan na nangyari sa buhay natin. Nung isinama yan ng Panginoon sa buhay natin, na i-convert siya sa mas magandang kalagayan. Kalaunan, pasalamat ako sa Panginoon kasi dati naging ganito ko. Dahil doon, mas naintindihan ko yung buhay ko ngayon. Maraming drug addict yung ginagamit ngayon para i-win yung mga drug addict. Maraming dating NPA na nakakilala sa Panginoon na siyang nakakapasok sa NPA para ma-win din sila ng Panginoon. Maraming mga homosexual or bisexual na nakakilala sa Panginoon na sila ngayon ang ginagamit dun sa ganung klaseng mga tao. Kung hindi sila nakakilala sa Panginoon, kung hindi sila naging naranasan yung ganung bagay, hindi nila maintindihan yung mga tao na katulad nila. Nagiging strength ngayon yung dati mong kainaan. At yun yung kagandahan na ibig natin sabihin na kino-convert ng Panginoon dun yung bad things or bad experiences dun sa ultimate blessings. Kaya dyan tayo nagpapasalamat. Ganyan kagaling yung ating Panginoon. Ganyan kabuti yung ating Panginoon. Yung mga pangit na bagay, inagagawa niyang pinakamaganda para sa buhay natin. Basta't kasama natin, Panginoon. Sa atin, di natin kaya yun. Pero ang Diyos natin, kayang-kaya yun. Kanina, nakita natin na kapag tayo'y nakafocus sa Panginoon, ang prinsipyo kasi dito, ang requirements kasi dito, loving God. Ibig sabihin ng loving God, nakipagrelasyon ka sa Kanya, mahal mo siya, kaya anumang mangyari sa iyo, kontrolado na ng Panginoon. Hindi na magkakaroon ng aksidente, oops, nakalusot sa Panginoon. Minsan yung tanong ko dati noon ay ganito, merong isang preacher pupunta ng gawain sa Panginoon, biglang nasagasaan, namatay. Ang tanong, kaninong trabaho yun? Gawain ba yun ng Diyos o gawain ng tao? Ay gawain ni Satanas? Yun yung lagi kong tanong dati noon kay Bishop noon. Pero pag sinagot mo na yun ay trabaho ni Satanas, lalabas na ang trabaho ng Diyos, ingatan yung kanyang mga lingkod, ang trabaho ni Satanas, kapamakan, pangit na bagay, ibig sabihin na talo ang Diyos nung oras na yun. Pero ang totoo, imposibleng matalo ang Diyos. Kaya hindi tama na trabaho ni Satanas lang ang sasabihin natin, kundi kapahintulutan ng Diyos. Meron siyang mas magandang purpose kung bakit niya pinahintulutan. Totoo na lahat ng pangit na bagay galing sa away. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pangit. Pero minsan pinapahintulutan niyang makapasok ang pangit para mas maganda yung naging resulta. Kung hindi napatay si Esteban, hindi makakilala si Pablo. At kung hindi nakakilala si Pablo, napakaraming bayan ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kita natin, ginamit ng Diyos yung isang negatibong bagay para kung hindi namatay si Jesus sa krus, walang kaligtasan tayong matatanggap. Pinahintulutan ng Ama na ialay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Yun yung gusto po nating sabihin. Kaya sa panguli, makita natin, we must focus on God's character and His words. Kung gusto natin ng kapayapaan sa kabila ng mga negatibong sitwasyon o sa anumang sitwasyon, kailangan natin mag-focus dun sa kanyang karakter at dun sa kanyang mga salita. Minsan ganun kababaw yung kaugnayan ng tao sa Diyos. Hindi nila naiintindihan yung tipanan eh. Hindi nila naiintindihan yung ugnayan natin dun sa punong pastol. Yung tipanan, ito yung malalim na ugnayan. Ito yung personal relationship. Ito yung malapitang ugnayan. Dahil sa malapitang ugnayan, nakilala mo kung sino ang Diyos. Naintindihan mo
naranasan mo yung kanyang kabutihan, nalaman mo yung kanyang ninanais, yung kanyang minimiti para sa atin. Dahil doon, anumang mangyari sa atin, meron tayong kapayapaan. Meron tayong katahimikan. Yung kaibigan ni Daniel, Isaac, Shadrach, Abednego, kahit na sila'y paparusahan, nasa kapanatagan sila. Kahit na sila'y binantaan ng buhay, hindi nila kayang itatwa ang Diyos at ipagpalit ang Diyos para sumamba dun sa mga rebulto na ginawa nung panahon nila. Bakit? Kilala nila ang kanilang Diyos. Sabi niya, hindi pa rin kami luluhod. Alam ko, ililigtas kami ng Diyos. Kahit hindi kami ligtas, hindi pa rin kami luluhod. Kilala nila kung sino ang Diyos. At dahil doon, makita natin, nag-transform uli yung malaking blessing. Sila na parang pinaratangan, sila ngayon yung naging bida. At dahil doon, nagdulot din yun ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi nung hari, naniniwala ko ang Diyos nyo, yung makapangyarihan. At yun yung nais natin sabihin. Kaya dapat nakafocus tayo dun sa karakter ng Diyos. Hindi natin mahal ang Diyos kasi bless niya tayo. Hindi natin mahal ang Diyos kasi binibigay niya ang gusto natin. Hindi yun. Na mahal natin ang Diyos kasi dahil naintindihan natin yung kanyang karakter, naintindihan natin yung kanyang pagmamahal, naintindihan natin. At dahil doon, anumang mangyari sa atin, tanggap natin kasi mahal natin ang Diyos. Yung agapaw ang ginamit dito na word na ang ibig sabihin yung agape. Ang agape ay iba sa phileo, iba sa storge, iba sa eros. Lahat ng tatlong to, kaya mo siya mahal kasi may dahilan. Mahal ka rin niya eh, kaibigan ka niya, relative ka niya, or dahil nagagandahan ka sa niya, may gusto ka sa kanya, kaya mo siya mahal. Pero ang agape ay hindi mo siya mahal dahil sa kanya, kundi mahal mo siya dahil yun ay desisyon mo, pinanindigan mo, pinagtipanan nyo. Desisyon mo yun na mahalin siya. Desisyon mo yun. Yun yung covenant. Yun yung katunayan na ang pagmamahal ng Diyos ay covenant sa atin. Kaya kahit nagkukulang tayo, nananatili siyang tapat sa atin. Nag-aantay pa rin siya para tayo mahalin. At yung pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin, yun yung pagmamahal naman na binubunga ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Kaya ang pagmamahal sa Diyos, hindi yung mahal mo siya kasi may binibigay siya. Mahal mo siya kasi naisalin sa iyo yung the same na pagmamahal na ginawa ng Diyos para sa atin, yung agape love, no? Kaya kailangan nating maintindihan na sa bawat sitwasyon na tama yung ating attitude, tama yung ating approach sa anumang sitwasyon. Sa anumang kalagayan. Yung focus natin, ang bantayan natin. Minsan pag mali yung focus natin, magdadala to ng negatibo sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Kaya ano yung dapat nating focus? Nakafocus tayo sa God's character, hindi sa God's blessing. Nakafocus tayo dun sa God's ability, hindi dun sa ating self-effort. Nakafocus tayo dun sa solution, hindi sa problema. Kasi pag problema ang ano natin, walang katapusan yan. Naalala niyo yung feeding of 5,000. Yung isa, nakafocus dun sa problema, kaya sabi niya, Panginoon, kahit may 200 denaryo tayo, hindi kaya kahit bigyan ng konti. Samantalang yung isa, nakafocus sa solusyon, Panginoon, narito ang 2 isda at 5 tinapay galing dun sa bata. Kung tatanungin, makakapakain ba yun ng 5,000 katao? Sagot hindi. Pero dahil nakafocus siya sa solusyon, Panginoon, ito, mayroong pagkain dito. At ipinaubaya niya sa Panginoon. At nakita natin, yung parang imposible ay naging pagpapala sa lahat ng tao. At sobra pa. Marami pang sumobra. Bakit? Kasi anumang bagay na pagkatiwala mo sa Panginoon at ginawa ka ng Panginoon, lahat ng yun magiging sapat para sa atin. Kasi siya yung nagbibigay ng kasapatan. Sa kanya galing yung kasapatan. Sa kanya galing yung totoong kabutihan. Kaya dapat nakafocus tayo dun sa solusyon at hindi sa problema. Nakafocus tayo sa pananampalataya at hindi sa discouragement. Pag ang pananampalataya ang siyang natin bansiyan, kahit nasarado ng lahat ng pinto,
nakakakita ka pa rin ng bukas na pinto. Baliktarin ko, kapag takot o discouragement ang nasa puso natin, kahit nakabukas na ang lahat ng pinto, ang tingin mo pa rin, magsasari rin ng paglapit ko. Ikaw na gumagawa ng dahilan para sabihin mo wala ng pag-asa. Pero ang pananampalataya, laging may pag-asa. Kahit parang negatibo ng lahat, pumapayag ka. Mga kapatid, nais ko pong idiin to, hindi purpose ng Diyos na tayo ay i-comfort. Ang purpose ng Diyos ay yung conformity natin kay Jesus. Gusto niya, hindi niya pinangako na mapayapang buhay sa lahat ng oras. Kundi merong kaguluhan, merong mga obstacle, merong circumstance. Kasi yun ang gagamitin ng Diyos para maging kawangis tayo ni Jesus. Magiging kaparehas tayo ng Panginoon. At yun yung purpose ng Diyos. At yun yung nagdadala ng malakas na kasiyahan at kasapatan. Kaya nga, mga kapatid, bakit hindi nakakasagabal ang mga bagay na dumarating sa buhay natin, mabuti man o masama? Bakit? Kasi yung ating kaugnayan sa Panginoon nagsisimula sa loob. Nanahan ng Panginoon sa atin dahil nakipagtipanan ka sa Panginoon. At dahil nasa puso siya, anumang nangyayari sa labas, hindi naapektuhan yung pangako ng Diyos sa iyo. Hindi naapektuhan yung pananampalataya mo sa iyo. Pero kapag nakabase ka lang, nakabase tayo dun sa kanyang blessings, ibig sabihin nakabase tayo sa mga bagay na nakikita natin, pag dumating yung problema, matitinag tayo. Pag nawala yung blessings, matitinag tayo. Kapag nagkaroon ng na-trigger yung strength mo, matitinag tayo. Pero kailanman, hindi matitrigger yung kalakasan ng Panginoon na nandun sa loob ng puso natin. Nandun yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Ano mang mangyari sa paligid, anumang sitwasyon, hindi ka matatakot. Bakit? Malinaw sa iyo na mayroong Panginoon, nakatipan mo na siyang nangako ng lahat ng bagay para sa atin. Kaya, mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng malaking tiwala sa Kanya. Kaya sabi niya, all things work together for good to those who love Him. Kaya, dapat, anumang mangyari, mas maganda yung ma-excite tayo. Panginoon, ano yung gagawin mo? Ano yung purpose mo? Nagkikita natin, meron tayong spiritual eye, meron tayong spiritual senses na pinapaliwanag kung ano yung nangyayari sa kabila ng hindi mo na-expect yung pangyayari. Yung kayang God will turn the pain into gain. Kayang gawin ng Diyos na pagpapala, yung pagpapalo o yung kahirapan. Yung difficulties natin, kaya niyang i-convert sa testimony. Ilan na sa atin na yung mga testimony natin galing dun sa kahinaan natin. Diba? Naging testimony na siya. Si Lazaro, namatay siya. Pero yung kanyang kamatayan, naging testimony. Kaya ang nangyari, sabi ng mga Parisyo, pag hindi natin napapatay si Lazaro, hindi natin mapipigil na maniwala ang tao sa Diyos, ay kay Jesus. Mas marami ang magiging tagasunod niya. Kaya nila patayin si Sagayo. Bakit? Yun yung testimony. Buhay na testimony niya. Sa buhay natin, makita natin, dati lasenggo tayo. Ngayon, nasa Panginoon tayo. Dati, ito yung buhay natin. Ngayon, ito na ang buhay natin. Testimony na yan. At maraming tao ang madadala sa Panginoon dahil nakita nila yung testimony ng bawat isa sa atin. Yung failure, kaya niyang gawing success. No? Kaya niyang gawing katagumpayan. Maging yung death, yung worst death, kaya magitan nyo nung kinonvert ng Panginoon sa pamagitan ng kaligtasan natin, yung death, nagbagong definition ng death. Ang death ngayon ay entry point toward heaven. Imposibleng makapasok tayo sa langit nang hindi tayo daan sa kamatayan. Dati-rati noon ayaw natin ng kamatayan. Bakit? Ang kamatayan kasi ay kawawa, kamatayan nakakatakot, mahirap yung kamatayan, masakit yung kamatayan. Pero nung ligtas ka, sabi ni Pablo, for me to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang. No? Blessed are those who die
with the Lord. Sabi niya, kaya makita natin, nagbago ang lahat ng definition. Kaya ang spiritual upcycling, mga kapatid, ito yung trabaho ng Panginoon. Pag namili siya, hindi siya pipili ng dagila. Kaya, hanggat nakikita natin na maliit tayo, itataas tayo ng Panginoon. Kasi yun yung trabaho niya. Yun yung gampanin ng ating Panginoon. 2 Corinthians 5:17, sabi niya, I am a new creation, all things are past. All things past, di ba? All things are new and all things are past. Yung mga dating buhay natin, wala na. Lumipas na yan at lahat ay bago na. Ganun din, sinabi ni Jose na yung lahat na intention yon na sirain ako ay ginawang intention ng Diyos para i-bless ako. Kaya anumang sitwasyon meron tayo, mga kapatid, pagtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi tayo mabibigo kapag hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang pangako. Ginawa niya noon, ginawa niya sa present, at gagawin niya pa sa future. Yung kanyang pangako, hindi nagbabago. Siya ang Panginoon na dakila at kayang magbigay ng himalang bagay at kahanga-hangang bagay sa kabila ng parang imposibleng sitwasyon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Kami po'y nagpupuri sa iyo sapagkat minsan pa sa iyong salita, naintindihan namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay kontrolado mo at lahat ng bagay pinapaintulutan mo para sa ikakabuti ng iyong anak na nagmamahal sa iyo. Panginoon, patuloy mo kaming tulungan. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy naming maintindihan ang yakap mo at pagmamahal mo. Ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon. Ilayo mo kami sa kapamakan. Kayo pong gumabay sa amin. Sa dalangin po namin ngayon, sa mga kapatiran na nakakaranas sa iba't ibang kainaan, problema, karamdaman, Panginoon, kagipitan, o pagkakasala, o pagkaalipin, o stronghold, bondage, Panginoon. Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin. Tulungan niyo po kami, gabagan. Hayaan mo ng lahat ng ito ay muli mong i-transform tungo sa kabutihan para sa iyo. Tungo sa testimony, tungo sa pagpapala. Lahat ng aming kahinaan ay maging kalakasan. Lahat ng aming kalugihan ay maging katagumpayan, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isang nakarinig ng iyong salita na magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Isuko ang aming kalooban at maghiyaan na ikaw ang siyang gumalaw at kumilos para sa amin. Salamat, Panginoon. Gawin mo kaming kawangis mo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Salamat po. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.